Alright, welcome to another vlog. Kayo ba ay naghahanap ng babakasyonan ngayong summer season? Alam ko mahaba pa ang bakasyon ng ating mga chikiting, kaya naman nagsasuggest ako sa inyo na pwede ninyong puntahan. Actually, na-vlog ko na ang lugar na ito, ulitin ko ulit siya para ma-update ko kayo ng ilan sa mga detalye kung paano pupunta dito. Saan nga ba ito? Wala na bang makikita dito? Ang masasabi ko lang, masishare ko sa inyo, ay malamig dito, masarap, maraming food trip, at mga activities na pwedeng gawin dito na sulit talaga ang bawat halaga na i-invest nyo sa travel na ito. Saan nga ba ito? Ito muli ay sa Sagada. Ang lugar na ito ay na-vlog na natin before, pero bibigyan ko kayo ng panibagong update sa lugar na ito. And yes guys, bumalik ako dito at pabalik-balik at hindi ako mapapagod na bumalik-balik dito dahil ito ay isa sa pinaka-paborito at go-to ko na puntahan malapit sa Metro Manila. Bakit? At paano nga ba? Yan ang i-share ko sa inyo sa vlog na ito. By the way guys, this will be a part-by-part vlog kung saan i-share ko sa inyo ang bawat detalye kung paano pumunta, kung paano umuwi, kung paano kumuha ng mga mura at sulit na halaga ng mga tickets papunta at pauwi, mga bahay na titirhan, mga kakainan, mga activities para mas makamura pa. DIY vlog po ito patungo ng Sagada at lahat yan ay i-share ko sa inyo sa ating vlog na ito. Interesado ka ba sa ganitong vlog? If you are, just keep on watching. Pero bago ang lahat guys, kung hindi ka pa nakasubscribe, you know the drill. Please subscribe now, ring the notification bell, and yun lang, just keep on watching. 7:30 PM, nag-book agad ako sa Move It. Move It ang lagi kong ginagamit na app dahil mabilis silang tumanggap ng mga booking. Diretso nga tayo mula Parañaque patungong HM Transport along EDSA sa Cubao. Dito matatagpuan ang Coda Lines, kung saan ito ang natatangi at nag-iisang bus na nagtatransport ng mga taga Maynila diretso na ng Sagada. May mga stopovers yun syempre, pero diretso siya for 12 hours. Ito nga ang itsura ng terminal nito na makikita sa mga application as HM Transport dahil shared sila ng terminal ng HM Transport bus. At ito nga ang sinasabi nating Coda Lines. Ito yung window ng kanilang booking area. Paano nga ba mag-book dito? Kailangan pang mag-walk-in dito sa station na to o mag-text at tumawag at hintayin pa ang reply nila. Pero this time pinadali na nila at pinabilis nila. All you have to do ay pumunta sa kanilang Facebook page. Ito ang kanilang logo ng kanilang Facebook page. Be here na yun talaga yung kausap ninyo ha. Then they will ask kung anong araw ninyo gustong umalis at mga pangalan ng mga alis. Kapag sagot ninyo ay magre-reply agad sila ng mga detalye na sa araw ng inyong gustong pag-alis. Ang mga fare per passenger, ang mga oras ng alis at ilan ang pwedeng umalis sa mga oras na gusto ninyo. Then they will ask you na mag-pay muna kayo online at hindi na kayo mahihirapan. Pwede kayo mag-pay through GCash, bank transfer at kung ano pang mga ways na gusto ninyo. And then pag na-confirm na nila ang payment ay isasend nila ang mga seats na available doon sa oras na pwede ninyong alisan ng araw na gusto ninyo. And then pag may napili na kayo, hula! Isasend na nila sa inyo ang booking confirmation na ipapakita ninyo upon pagsakay ninyo ng Coda Lines. Ang saya nga dahil suwabe lang ang pag-alis namin. Pero nagulat kami nung pag-alis at pagdating ng EDSA ay naku, biglang bumagsak ang isang napakalupit na ulan. Kaya naman naging masarap ang biyahe namin dahil malamig. Ang una nga naming stopover ay dito sa Nueva Ecija. Hindi kami kumain kasi busog na kami sa Jollibee. Plus, isang tip guys, better kung magbabaon na lang kayo ng mga pagkain dahil hindi naman sa pag-aano ha, pero mahal ang ilan sa mga pagkain na mga bilihin sa mga stopovers. Kaya kung meron ng pagkakataon, magbaon na lang kayo. Tipid tips yan guys para makamura kayo. Sa bawat stopover naman guys, pwede kayong mag-toilet dito. May mga bayad ang bawat toilet dito. Around 5 to 10 pesos. Depende sa kung anong gagawin nyo sa loob. Alam nyo na. Parang sa pasaherong walang pambili. So, nakatulog na ako guys. Grabe, sarap natulog ka sa Coda bus. Iba talaga ang Coda. Malupet. Sorry. So ano nga nangyari? Natulog ako. Diretso tulog ko. Ang plano ko, iba-vlog ko guys yung bawat stopover para ma-share ko sa inyo kung ano mga kainan doon, ganyan. Katulad ng last vlog ko. Kasi naisip ko nga rin, baka maulit lang din yung last vlog ko. Kaya siguro, nataon din at in God's grace, binigyan niya ako ng malupit na pahinga. Bakit? Dahil yung buong daytime noon ay dialysis ni Papa. So nagpahinga tayo, maaga tayo laging nagigising. The same routine. Kung hindi nyo napapanood, lalagay ko din dito yung nagiging routine natin sa dialysis ni Papa. Ililink ko dyan sa taas, pindutin nyo lang kung interesado kayo doon. So yun nga, naging routine natin, dialysis hanggang after lunch and then nagdire-diretso. Tapos around early ng evening na
yon ay nag-book na agad tayo papuntang Cubao at ayun na nga, nakasakay na tayo. Tapos ang sarap kasi ng aircon ng Coda Lines, tapos yung higaan, yung upuan, masarap din kahit hindi na-recline ng todo. Talagang nakatulog ako sa pagod din. Kaso, merong malupit na sumalubong sa amin along the way. Kasi sa isip ko, parang ang layo-layo na namin. Doon malayo na talaga kami kasi ang lamig na rin talaga ng weather sa labas kung titignan. Pero anong nangyari? Pagising ko, nakita ko guys na ang daming kotse sa harapan namin na hindi umaandar at nakapila kami sa isang napakahabang pila ng mga kotse sa gilid ng bundok. Hindi ako nagkakamali kasi pag mataas diba bundok na yon. Anyway, mukha siyang bundok. So nakakatakot na baka any moment may mag-landslide kasi nakastop lang kami ng sobrang tagal sa gilid ng bundok. Ano nga bang nangyari doon? Ay nako, panoorin nyo to. Bigla nga akong naalimpungatan dahil napansin kong hindi na umaandar ang bus namin. At nakasteady na lang ang aircon, naririnig ko na lang yung makina. Kaya naman bumaba kami ng bus para silipin kung anong nangyayari. Sabi nga ng mga foreigners naming mga kasabay, it's something terrible daw. Kaya pinuntahan namin ang dulo tulad ng ginawa ng ilan sa mga kasama namin. Dito ko rin napansin ang hilera ng mga van. Ito yung mga joiners o van joiner tour na pwede ninyong i-avail papuntang Sagada. Kung trip ninyo ang mag-van, pwede ninyong i-avail to. Medyo mas mura-mura sila dahil fix na yung rate. Tapos susunod kayo kung anong activity nakaplano sa buong grupo. Kung trip nyo yun, pwede nyo yung gawin. Pero if ever gusto nyo ng malayang activity, sundin nyo muna itong napansin ko rin yung mga naunang umalis ng mga Coda Line bus. Nakita-kita rin kami dito. Ano kayang meron? Silipin natin. At this point, kinakabahan na ako. Kasi bakit nakatayo lang yung mga tao at walang magawa? At parang seryoso ang nangyayari. Kinakabahan ako. Ano kayang nangyayari? Ayon sa mga nakasabay naming mga foreigners, nakita daw nila online na ang kinagabihan ng pag-alis namin ng Manila ay may dumaan na mabigat at madilim na bagyo sa lugar na ito. O diba, sila pa yung may alam. Nakakatakot bang pumunta dito, lalo na sa mga pagkakataong ito? Para sa akin, hindi naman. Kasi pag may mangyayari sa'yo masama, kahit saan ka naman sa mundo, talagang may mangyayari sa'yo masama. Talagang timing lang na inabot kami ng pagbagsak ng mga lupa dito. Masarap nga yung tulog ko, diba? Pagising ko, nandito na. Pero hindi naman ako kinabahan o natakot talaga. Nag-worry lang ako kung anong oras kami makakarating ng Sagada dahil mahaba-haba pa nga ang biyahe. Bumalik na kami ng van neto, ng bus, tsaka kami nag-intay na lang ng pag-alis. Nung sinabi nang pwede nang umalis, nagmadali agad yung driver namin. Inunahan niya lahat ng mga nakapila. Thank you, Coda Lines. Tapos, noong nag-resume na ang pag-andar namin after ng ilang oras na stuck doon, anyway, naging maganda naman yung pag-iintay namin dahil malamig din yung lugar, tapos may mga biglang nangyayari, mga falls sa mga labas. Ang naging breathtaking ay yung nung lumipat kami ng bus.
nung nag-regular bus ng Coda Line sa sinakyan namin, doon ako sa pinakadulo guys. At ay no guys, ang ganda ng view paakyat ng Sagada. Parang doon pa lang solve ka na. Grabe, nakaka-relax talaga. Talagang after mong matulog, pagising mo, yun yung bubungad sa'yo. Rice terraces, iba't ibang mga views, nature, nakaka-relax guys. Dito pa lang sa papunta, ay naku, panalo na agad. Panalo na. Kung ako sa inyo, mag-book na kayo, Pasagada. Ay naku, panoorin nyo itong mga dinaanan namin. Ay, ang ganda. Promise. Ay, grabe. Ganda, no? May isa pa akong gustong gawin via Coda Lines. Pwedeng bumaba dito sa Municipal Tourism Center dito sa Ifugao, dito sa Banawe, kung saan pagbaba mo dito, diretso lang dito, pwede na kayo mag-avail ng kanilang mga tours and trekking packages. Kung gusto mong umikot sa Ayangan Trek, Batad, Banawe at kung saan-saan pa, dito yun. At gusto ko itong gawin noon pa, wala lang ako kasama. Kung sinong pwede dyan, ayahin nyo naman ako. Explore natin tong Banawe, oh. Mukhang maganda dito at masaya. Matagal ko ng goal to eh. Ayahin nyo naman ako. Bakit nga ba ako pabalik-balik ng Sagada? Simple lang. Yung lugar na yon, nakaka-relax doon. Kahit papano, nababawasan yung bigat ng dibdib ko at ng isip ko. Kasi kahit naman gaano tayo kapositibo sa buhay, talagang may mga stress tayo sa buhay na hindi nawawala, na talagang nabubuhay na lang tayo para maging kasama ang mga stress na ito. Pero may mga pagkakataon na pwede tayong pumunta sa ganito kagagandang mga lugar, lalo dito sa Pilipinas. Napakadaming lugar na pwede nating bisitahin sa mura, sulit na halaga. Isa yung Sagada na yan, kaya hindi ako mapapagod na bumalik-balik dito dahil talagang sulit ang pagkain dito, nakaka-relax ang weather dito, at ang the best sa akin na yung biyahe. As a driver myself, na buong buhay ko yung driver na ako, sobrang luxury sa akin ang 12 hours or more or less na biyahe patungong Sagada. Kaya hindi ako mapapagod na promote ang lugar na ito at ang iba pang lugar bago pumunta ng Sagada dahil napakaganda ng mga tanawin at kultura ng lugar na ito.
nakaraan patungo sa iba't ibang mga bahay. Yan yung sinakay nating bus na nag-save sa atin. Banda dito sa gilid, sir, sa likod niyan. Diyan ko makikita ang tourism office. Uy, maraming salamat sa panonood ah. Please subscribe to my YouTube channel, like and share this video, turn on notification para updated ka sa mga next uploads natin at magkwentuhan tayo. Comment down below. And please follow my social media accounts sa Instagram and TikTok. For more videos, visit my YouTube playlists. Maraming salamat po.